Isang panahon, halos walang depensang makapigil sa kanyang nakamamatay na crossover. Sa tuwing hahawakan niya ang bola, siguradong may mangyayaring kakaiba. Mula sa matitinding ankle breakers, mga imposibleng step-back jumpers, hanggang sa walang takot na pag-atake sa ilalim ng ring, si Terence Romeo ang isa sa pinakakapanapanabik panoorin sa Philippine basketball. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at mga nagawa sa loob ng court, isang malaking tanong ang nananatili sa isipan ng maraming basketball fans. Ano nga ba ang nangyari kay Terence Romeo? Paano siya naging isa sa pinakamahuhusay na scorer ng kanyang henerasyon at bakit dumating ang panahong tila bigla siyang nawala sa PBA? Sa video na ito, balikan natin ang buong kwento ng buhay at karera ng tinaguriang The Bro at Golden Boy ng Philippine basketball mula sa kanyang simpleng simula sa kanyang pag-angat bilang superstar hanggang sa mga pagsubok na tuluyang nagpabago sa direksyon ng kanyang karera. Pero bago tayo magpatuloy, kung isa ka sa humanga kay Terence Romeo, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ipinanganak si Terence Bill Vitanzos Romeo noong March 16, 1992 sa Imus, Cavite. Lumaki siya sa isang pamilyang malapit sa basketball dahil ang kanyang ama na si William Romeo ay dating varsity player mula sa Cebu. Bata pa lamang si Terence ay nahilig na siya sa laro. Sa ilalim ng mahigpit na paggabay ng kanyang ama, sumailalim siya sa matitinding ensayo na humubog sa kanyang pambihirang ball handling, bilis at kumpiyansa sa loob ng court. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro lamang para sa kasiyahan, si Terence ay maagang natutong magsakripisyo upang maabot ang kanyang pangarap. Araw-araw niyang pinagbubuti ang kanyang dribbling, shooting at footwork. Hindi niya alam noon na ang mga simpleng ensayo na iyon ang magiging pundasyon ng kanyang tagumpay balang araw. Noong high school, una siyang nag-aral sa Letran bago lumipat sa FEU Fern. Doon nagsimulang makilala ang kanyang pangalan sa buong bansa. Noong August 2009, gumawa siya ng kasaysayan matapos umiskor ng hindi kapani-paniwalang 83 puntos laban sa UP Integrated School sa UAAP Juniors Division. Agad na naging usap-usapan ng pambihirang performance na iyon. Maraming coaches, scouts, sports analysts at basketball fans ang hindi makapaniwala sa kanyang ipinakitang husay. Sa panahong iyon, napakabihira ng isang batang manlalaro na makapagrehistro ng ganong karaming puntos sa isang opisyal na laro. Mula noon, mas maraming mata ang tumutok sa kanyang karera. Marami ang nagsabing mayroon siyang espesyal na talento na maaaring magdala sa kanya hanggang sa professional league. Pagdating sa kolehiyo, naglaro siya para sa FEU Tamaros sa UAAP. Hindi naging madali ang kanyang simula dahil napakaraming mahuhusay na manlalaro sa liga. Ngunit sa bawat season, lalo niyang pinatutunayan na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling. Unti-unti siyang nakilala bilang isang explosive guard na kayang gumawa ng sariling tira kahit mahigpit ang depensa. Dahil sa kanyang mabilis na crossover, matitinding step-back jumpers at agresibong drives papunta sa basket, naging paborito siya ng maraming basketball fans. Noong 2013, dumating ang breakout season ni Terence Romeo. Pinangunahan niya ang FEU patungo sa UAAP Finals at nagpakita ng sunod-sunod na kahanga-hangang performance laban sa pinakamalalakas na koponan sa liga. Dahil sa kanyang pambihirang paglalaro, kinilala siya bilang UAAP Most Valuable Player. Bagamat hindi nila napanalunan ang kampyonato, malinaw na sa lahat na handa na siyang sumabak sa mas mataas na antas ng basketball. Hindi na lamang siya isang college superstar, isa na siyang manlalarong inaasahang magniningning sa PBA. Noong 2014 PBA Draft, tuluyan nang nagsimula ang bagong yugto ng karera ni Terence Romeo. Dahil sa ipinakita niyang talento noong kanyang mga taon sa kolehiyo, marami ang naniniwala na isa siya sa pinakamahuhusay na prospect ng draft class na iyon. Sa unang round, napili siya bilang 5th overall pick ng Barako Bull Energy. Para sa maraming basketball analysts at fans, malaking bagay ang pagdating ng isang player na may kakayahang baguhin ang takbo ng laro gamit lamang ang kanyang sariling talento. Ngunit hindi nagtagal ay napunta siya sa Global Port Batang Pier at dito nagsimula ang panahon kung saan tunay na nakilala ng buong bansa kung sino si Terence Romeo. Sa Global Port, ipinagkatiwala sa kanya ang malaking papel
bilang pangunahing sandata ng opensa. Hindi niya sinayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa bawat laro, ipinapakita niya ang kakaibang talento na bihira lamang makita sa isang manlalaro. Ang kanyang mabilis na dribbling, nakakalitong crossover, matitinding pull-up shots at kumpiyansang humarap sa kahit sinong depensa ang naging dahilan kung bakit maraming fans ang nahumaling sa kanyang laro. Hindi lamang siya simpleng scorer, isa siyang manlalarong kayang lumikha ng sariling puntos kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kapag dikit ang laro at kailangan ng koponan ng isang manlalarong gagawa ng paraan, madalas ay nasa kanya ang bola. Dahil dito, nagsimula siyang tawagin ng marami bilang isa sa pinakamagaling na one-on-one players sa Philippine basketball. Noong 2015, tuluyan niyang pinatunayan ang kanyang husay matapos niyang makuha ang kanyang unang PBA Scoring Championship. Nanguna siya sa buong liga sa average points per game at ipinakita na kaya niyang makipagsabayan sa mga veterano at dating MVP players. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pag-angat. Noong 2016 season, muli niyang nakuha ang scoring title at lalo pang pinatibay ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamapanganib na offensive players sa PBA. Halos bawat laro ay may bago siyang ipinapakitang highlight. Mula sa mahahabang 3-point shots, mabilis na crossover papasok sa basket hanggang sa mga tira na tila imposible ngunit nagagawa niyang ipasok. Sa panahong ito, naging isa si Terrence Romeo sa pinakamalaking pangalan sa liga. Maraming kabataan ang humanga sa kanyang estilo ng paglalaro at maraming aspiring basketball players ang ginaya ang kanyang galaw sa court. Pagsapit ng 2017, muli niyang pinatunayan ang kanyang dominasyon matapos niyang makuha ang ikatlong sunod na PBA Scoring Championship. Isang napakabihirang tagumpay ang makakuha ng tatlong magkakasunod na scoring titles sa PBA. Dahil dito, mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na natural scorers na nakita ng liga. Hindi lamang sa PBA siya nakilala. Dahil sa kanyang talento, naging bahagi rin siya ng Gilas Pilipinas at kinatawa ng bansa sa iba't ibang international competitions. Sa tuwing kailangan ng Gilas ng instant offense at isang manlalarong kayang lumikha ng puntos laban sa matitinding kalaban, isa si Terrence sa mga inaasahang magbibigay ng spark sa koponan. Ngunit habang patuloy na tumataas ang kanyang pangalan, kasabay din nito ang pagdating ng mga kritisismo. May ilang nagsabing masyado siyang umaasa sa isolation plays at minsan ay matagal niyang hawak ang bola bago gumawa ng desisyon. May mga nagtatanong din kung ang kanyang estilo ng paglalaro ay babagay ba sa isang sistemang nakatuon sa team basketball at championship mentality. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang kanyang talento ay kakaiba. Isa siya sa mga manlalarong kayang magpasaya ng fans at magpabago ng momentum ng isang laro sa loob lamang ng ilang minuto. Noong 2018, dumating ang isang malaking pagbabago sa kanyang karera nang matrade siya mula Global Port papunta sa TNT Catropa. Mataas ang naging expectation ng mga fans dahil marami ang naniniwala na mas lalo pa siyang lalakas sa isang kupunang puno ng talento at veterano. Ngunit hindi naging kasing dali ng inaasahan ang kanyang paglalakbay sa TNT. Lumabas ang ilang ulat tungkol sa umano'y mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng koponan, bagamat maraming detalye ang hindi kailanman opisyal na nakumpirma. Ang dating superstar na tila hindi mapigilan sa opensa ay muling humarap sa isang bagong hamon, ang pag-angkop sa isang sistema kung saan hindi lamang talento ang kailangan, kundi pati ang tamang chemistry at disiplina bilang bahagi ng isang koponan. At dito nagsimula ang isa pang malaking kabanata sa buhay ni Terrence Romeo. Matapos ang hindi naging matagumpay na yugto sa TNT Catropa, muling nagbago ang direksyon ng karera ni Terrence Romeo nang siya ay matrade papunta sa San Miguel Beermen. Para sa maraming basketball fans, malaking tanong noon kung paano siya babagay sa isang koponang puno ng mga superstar. Ang San Miguel ay mayroon ng mga malalaking pangalan sa liga, kaya marami ang nag-isip kung makukuha pa ba ni Terrence ang dating papel bilang pangunahing scorer. Ngunit sa halip na manatili sa dating estilo ng paglalaro, ipinakita ni Terrence na kaya niyang mag-adjust. Unti-unti niyang natutunan kung kailan dapat maging agresibo at kung kailan dapat ipasa ang bola at hayaan ang kanyang mga kakampi na gumawa ng paraan. Sa San Miguel, hindi na niya kailangang pasanin mag-isa ang buong opensa. Sa piling ng mga veterano at championship caliber players,
mas nakita ang ibang bahagi ng kanyang laro. Ang pagiging mas disiplinado, mas matiyaga at mas handang gawin ang kailangan ng koponan. Dumating ang pinakamalaking sandali ng kanyang karera noong 2019 PBA Philippine Cup Finals laban sa Magnolia Hotshots. Sa seryeng iyon, nagpakita si Terence ng mahahalagang kontribusyon na tumulong sa San Miguel Beermen na makuha ang kampyonato. Para sa maraming tagahanga, iyon ang isa sa pinakamahalagang tagumpay sa kanyang career. Mula sa pagiging isang batang scorer na gustong patunayan ang sarili, napatunayan niyang kaya rin niyang maging bahagi ng isang championship team. Sa wakas, nakuha ni Terence Romeo ang isang bagay na matagal nang hinahanap ng maraming manlalaro, ang maging isang PBA champion. Ngunit pagkatapos ng tagumpay na iyon, dumating ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang basketball journey. Sunod-sunod na injuries ang nagsimulang makaapekto sa kanyang katawan. Ang dating mabilis na unang hakbang, explosive na galaw at walang takot na pag-atake sa basket na naging tatak niya ay unti-unting naapektuhan. Para sa isang player na ang laro ay nakasalalay sa bilis, liksi at timing, malaking hamon ang pagbabalik mula sa mga injury. Mas dumalas ang pagkakataong wala siya sa lineup kaysa nasa loob ng court. Habang ang mga taon ay lumilipas, naging mas mahirap para sa kanya na maibalik ang dating porma na nagdala sa kanya sa pagiging isa sa pinakamalalaking pangalan sa PBA. Mula sa isang manlalarong laging inaabangan ng fans, naging bihira na ang kanyang mga appearances. Marami ang nagtaka kung kailan muling makikita ang dating Terence Romeo na kayang magpabago ng laro sa pamamagitan ng kanyang talento. Kalaunan, natapos ang kanyang kontrata at naging free agent siya. Isang sitwasyon na mahirap tanggapin para sa maraming tagahanga dahil ilang taon lamang ang nakalipas, siya ang isa sa mga pinakamalaking bituin ng Philippine basketball. Para sa marami, si Terence Romeo ay hindi lamang isang scorer. Isa siyang entertainer sa loob ng court. Ang kanyang mga galaw, kumpiyansa at estilo ng paglalaro ang nagbigay ng kakaibang saya sa mga basketball fans. Ngunit kahit dumaan sa mga pagsubok, hindi tuluyang nawala ang kanyang pagmamahal sa basketball. Sa mga sumunod na taon, nakita pa rin si Terence na naglalaro sa iba't ibang international leagues at tournaments. Bagamat maaring hindi na siya nasa kanyang prime years, ipinakita pa rin niya na naroon pa rin ang kanyang talento. Sa bawat crossover, bawat step-back jumper, at bawat mahirap na tira na kanyang nagagawa, muling naaalala ng mga fans kung bakit siya naging isa sa pinaka-exciting panooring manlalaro ng kanyang henerasyon. Ang kwento ni Terence Romeo ay hindi lamang tungkol sa mga puntos at highlight plays. Isa itong kwento ng talento, pagsisikap, tagumpay at mga pagsubok na kailangang harapin ng isang atleta. Mula sa isang batang gumawa ng 83 points sa UAAP Juniors, naging UAAP MVP, 3 beses na PBA scoring champion, hanggang sa pagiging bahagi ng isang championship team, nag-iwan siya ng malaking marka sa kasaysayan ng Philippine basketball. Maaring nagbago ang takbo ng kanyang karera, ngunit hindi mabubura ang mga alaala ng isang Terence Romeo na minsang nagpasaya sa milyon-milyong Pilipino. Dahil sa kanyang kakaibang talento at estilo ng paglalaro, mananatili siyang isa sa mga pinaka-espesyal at hindi malilimutang manlalaro na nakita ng Philippine basketball.